Ito na ang part 3 sa video ni Saldico sa kanyang official Facebook page mismo. Sabi niya, narito na po ang huling bahagi ng aking paliwanag. Muli, sana po ay maintindihan ninyo mga kababayan kung bakit ako hindi bumabalik ng bansa. Okay? So, ito. Tingnan natin. Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez mag-insert o magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. Sana po ay hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat. Ginawa ko lang ang utos sa akin, pero ngayon, handa na akong harapin ang lahat. Ginagamit ng administrasyon ang buong resources ng bansa para tumahimik ako. That he will shoot me if I will talk. Gagamitin ako bilang panakibutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Yan, part 3. Kaya ngayon ay hinahamon ko si Ombudsman Remulla kung seryoso talaga siya sa mga sinasabi niya sa kanyang press release na idadamay niya pati si Martin Romualdez kung magbibigay ako ng ebidensya. Patunayan niya ngayon ang pronouncement niya, imbestigahan niya ang fraternity Brad at ang kanyang kaibigan na si Speaker Martin Romualdez kung talagang tutupad siya sa tungkulin niya. Imbestigahan din niya si President Bongbong Marcos. Sabi nga ni BBM ng SONA, let's do it right at mahiya naman kayo, hindi po ba? Nananawagan din po ako sa Senado na imbestigahan ang 100 billion insertion ni Presidente. Alam ko po na hindi gagawin ni Ombudsman Remulla ang hamon ko. Pero magaling ang Senado sa investigasyon at ako ay naniniwala na dahil sa kanila, lalabas ang katotohanan. Yung pong listahan ng mga projects, ilalabas ko din kasama ng video na ito. Dahil dito, mas lalong darami ang ipafile na kaso sa akin. Ginagamit ng administrasyon ang buong resources ng bansa para tumahimik ako, para masira ang aking kredibilidad. Darami din ang banta sa buhay ko at ng aking pamilya. March 2025 pa lang, si Speaker ay nagpaparinig na sa akin sa aming meeting that he will shoot me if I will talk. At pagkatapos niyang sabihin sa akin in a phone call na don't come home, we will take care of you, tumawag ulit si Speaker Martin at sinabihan niya ako na pag umuwi ako will be dangerous. Kasi they might hire someone to do a rub out on me or hire the police to kill me while in jail. Una pa lang ito sa mga gusto kong ibunyag. Marami pa akong dadalhin sa liwanag. Isa na dito ay kay Henry Alcantara, ang DPWH boys, ang sinasabi nilang halaga sa ICI ay 21 billion. Hindi po totoo yan. Ang totoong numero ay 56 billion pesos. At yung pong halaga na yan ay kay Pangulong Bongbong Marcos at Martin Romualdez na punta lahat. Ilalabas ko po ang buong detalye sa darating na mga araw. Kaunting pasensya pa po. Sana po ay hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat. Sa inyong lahat sa Pilipinas, lalong-lalo na sa aking pamilya, taos-puso akong humihingi ng paumanhin. Ginawa ko lang ang utos sa akin, pero ngayon, handa na akong harapin ang lahat. Uulitin ko po, yung pong pera, wala pong napunta sa akin. Dumaan lang po ang pera sa akin para i-deliver kay Speaker Martin Romualdez at Pangulong Marcos. Salamat sa inyong pag-unawa. Yun na. So, magbasa tayo sa mga comments. RJ, ilabas mo na rin ang detalye kung sino ang mastermind sa pagdakip kay PRRD papuntang The Hague. Ano pa? Ayan Gomez, all 3 rounds para kay Saldico. Los Bonswin, wag lang umuwi, hawak nila lahat. Lucel Alibo, final episode na po ng inabangan nating series ng The Blood and the Crocodile. Chester Gilen, tama lang, ginawa mo Congressman Saldi, sabihin mo lahat ang katotohanan. The truth shall set you free. JPN Service, naway patuloy ninyong alalahanin, ang tunay na pagmamahal sa bayan ay hindi nasusukat sa salita, kundi sa gawa. Okay? Macdo Terminal, ilabas mo na lahat ang ebidensya, baka maunahan ka pa nila. Ikaw ang mababaliktad habang may oras pa. Okay, so, palagay ko, ito, part 3 to, video na. Palagay ko,
patuloy pang magsasalita itong si may mga ilalabas pa. Ano lang ito? Episode 1. Part 1, 2, and 3. May episode pa. So, yun na nga. Ang bagong revelasyon niya dito is yung pananakot sa kanya ni Martin Romualdez na gugurgurin siya pag magsasalita. So ngayon na nagsalita na siya, ako naniniwala ko na mas lalong delikado ang buhay niya. At yung hamon niya kay kay Boying Rimulya, hinahamon, imbestigahan. Kailan sinabi niya, wala akong tiwala. So, wala rin. Ako rin. Kasi ang hamon ngayon ng ombudsman is uuwi siya eh. At nag-promise pa na proteksyonan si Saldico. But to me, it's a trap. Yung sinasabi na dapat mag-take out siya, panumpaan niya ang salaysay niya, there's no need. Kasi wala ring mangyayari kahit sinumpa ang salaysay pa yan. Ako, opinion ko lang ito Tama na itong pagsasalita lang ni Saldico, labanan ngayon, public opinion, court of public opinion. Kaya tingnan nyo, marami ng mga tao na nagsisimpatize kay Saldico, pinagdarasal. Kahit ako, noong una, galit ako sa kanya. Ngayon, awa ang nararamdaman ko sa kanya dahil na-realize niya na mali yung ginawa niya. Yung sinasabi niya na dumaan lang ang pera sa kanya, siguro, totoo. Kaya lang, I believe, marami rin siyang nakulimba. Hindi siya santo. May mga nakuha rin siya. But to me, he is one of the least guilty. Yung sinasabi niyang Martin Romualdez at Pangulong Marcos. Yun, ang mas malaking nakuha. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel.